Hi, good morning guys. Our video for today ay about sa paglilinis ng air condition. So, ipapalinis namin ulit yung window type namin na aircon. Yan, pangatlong beses na yung pagpapalinis namin. So, si kuya ngayon na naglilinis is isa lang siya. Pero kinaya niyang buhatin yung guys. So, una niyang ginawa, tinanggal niya yung mga tornilyo para matanggal niya yung takip. Yan. Tapos sumunod, yan tinanggal niya yung sa may switch. Yan yung switch guys kung saan ka mag-on off ng AC. So, yan yung tinanggal niya, tinabi niya muna saglit. Yan yun. So, yan tinitingnan ni kuya guys, pinatingin ko sa kanya yan kasi yung una naming pinalinis, nasira niya yung yung swing ng AC. So, tinitingnan niya kung bakit siya hindi na gumagana yung swing. So, unang ginawa ni kuya, tatanggalin niya yung mga tornilyo, guys. Ayan. Iba-iba yung paraan nila ng paglilinis, guys. Kasi nung una, kung pinalinis yung AC namin, yan na yun. Yung type, yung brand niya is Everest. Natanggal niya yan lahat. Talagang tinanggal niya lahat yan. Tapos sa kanya nilinis. Tapos yung pangalawa naman, yung isang part lang, yung banda dun lang sa inawakan ni kuya, yung tinanggal niya. Tapos yung kabila hindi. Pero ngayon si kuya, yung ginawa niya, yung pangatlong linis, siya na ngayon yan. Yan yung pangatlong linis namin yan eh. Yan. Hindi ni kuya tinanggal. So, ang ginawa niya, inangat lang niya yung mga ng AC para ma-spray niya. Yan, ini-spray lang niya ng tubig guys para linisin yung malinis yung loob. So, dahil sa wala akong masyadong alam sa mga ganyan, so hindi ko siya maano kung tama ba yung ginagawa niya. Ang purpose ko lang kasi namin kasi malinis talaga yung AC. Kasi kapag hindi, sabi kasi nila, yan mga naglilinis ng AC, every 6 months kailangan linis yun yung aircon. Kasi kapag halimbawang madumi na, yan, lalaki daw yung konsumo ng kuryente dahil sa mahihirapan na siyang magbuga ng malamig. So, ganyan lang yung ginawa ni kuya guys. Ganyan yung paglilinis niya. Sa 3 beses na ko nang pinalinis yung aircon, 3 beses rin na magkakaiba sila ng process ng paglilinis. Ayan. Yung sa unang naglinis namin, maganda sana siya guys kasi talagang tinanggal niya lahat yan. Tapos yung switch niya, yung hindi pwedeng mabasa, binalot niya ng plastic. Nilinis niyang mabuti yan, pati yung LEC, sinabon niya. Pati yung plate na pinagpapatungan ng aircon. Yan. Nalinis niyang maayos kasi talagang dinistrong kanya lahat yan. Yung nga lang, kaya hindi ko na siya kinuha ulit. Kasi nasira niya nga yung swing. Although, alam niyang kalasin at ibalik. Pero, parang kung titingnan mo, hindi pa nila gaano niyang gamay masyado yung sa ganun. Kasi dapat naayos niya rin yun eh, yung sa swing. Kaya hindi ko na siya ulit kinuha. Tapos, yung pangalawa naman naming pagpalinis, yung kalahati lang yung tinanggal niya. Tapos, halatang hindi talaga siya marunong. Kaya hindi ko na ulit kinuha yun. Tapos, nagano ako sa mga friend ko kung sino yung mga naglilinis na aircon nila. Para talagang subok na. So, isa sa mga friend ko, ito ni-recommend si kuya na nakatira lang din banda dito sa amin. So, in-expect ko na okay yung niya. Okay naman yung paglilinis niya guys. Halatang marunong siya kasi naglilinis din siya ng mga split type. Yun nga lang, parang medyo tinamad si kuya. Kasi hindi na niya dinastrong ka. Ayan, nilagyan niya, inisprayan niya yan. Yung parang sabon yan guys. Sabon or parang Dettol. Kasi naamoy ko parang Dettol siya or yung top na pang CR. In-spray niya yan.
para siguro mas mabilis na matanggal yung dumi. Mabagay kung halimbawa tatanggalin mo naman kasi talaga yan, matrabaho, matatagalan. Kasi yung una, dalawa kasi sila dun na naglinis, na gumawa. Si kuya ngayon mag-isa lang siya. Kala ko nga hindi niya kakayanin kasi mag-isa lang siya. Kala ko hindi niya bababa yung aircon or kaya maibabalik. Pero nagawa niya. Pero hirap siya guys kasi mabigat yan. Ayan, nilinis naman ni kuya ng mabuti. Yun nga lang napansin ko kasi guys, yung sa ilalim niyang ano na yan. Yung sa kung saan siya naglilinis, yung ilalim niya may natitira. Kasi every time na mag-i-spray siya, may nalabas pa rin na madumi. Sabi ni kuya dyan, yan sa kanyang kinukuskus, dapat lang dahan-dahan yan kasi hindi yan pwedeng ma-damage. Kasi dyan lumalabas yung sa lamig yan dyan lumalabas. Kasi once na nadiinan mo lang yan ng konti, masisira na siya. Actually guys, kung may gamit lang, dahil sa nakikita nga namin silang naglilinis, actually pwede na namin gawin. Kaya lang wala kaming gamit yung ganyang pang-spray. Tapos kung halimbawa mag-isa lang si Mr. baka hindi niya kayanin yan. Yan. Paglilinis ng mag-isa. Kahit split type, naglinis kayo, no? Yan, no? Kay Jocelyn, split type yan. Mabilis ang ulap? Saan? Kanina. Baka wala na rin yan. Ang oras na. Asa naman? Ang galing nga guys niyang pang-spray ni kuya. Kasi balde. Tapos may tinubog siyang parang yan. Yung parang kulay itim na yon. Tapos yun na yung humihigo papunta dun sa para may lumabas na tubig yan sa spray. Hindi kagaya ng mga nakaraang nagpalinis ako. Yung hose noon, meron silang pang-spray na ganyan. Naka-direct siya dun sa mismong tubig, yung hose ng tubig. Pero si kuya kakaiba yun sa kanya. Kasi tinubog niya dito sa balding may tubig. Pinuno lang niya ng tubig. Lang yung malapit sa may yung malapit? Hindi yung dito. Yung malapit sa may barbershop ba yun? Hindi. Ayan guys, natapos na si kuya maglinis. So, binabalik niya lang yan. Di ba kanina inangat niya para malinis niya yung loob. So, ngayon, binabalik niya lang yan. Tapos si kuya meron siyang blower. Ayan, binoblower niya yung sa yung sa may mga wire. Kasi hindi naman niya binasa yun. Meron siya kasing parang mga agiw-agiw. So, bilinower niya. Pati itong AC, yan, binalik niya na lahat yung mga Tapos, binoblower niya para matuyo. Noong mga unang kung pinalinis, wala silang ganyang blower. Pinunasan lang. Pero si kuya ngayon, meron siyang blower. Binoblower niya yung tubig para talagang matuyo siya. Ayan makikita niyo siya. Pinalinis namin siya guys kasi meron na kaming naririnig na tumutunog. Tapos tinanong namin si kuya kung bakit meron ganun parang tumutunog siya. Parang alam mo yung may something siyang tumutunog sa loob. Tapos sabi ni kuya nung pinakinggan niya, nag-ice na, nag-yellow na siya. Ewan ko,
Yun yung pagka-explain niya dun sa sabi naming tumutunog. Parang nag-ice na siya. Pag masyadong malamig, nag-yellow na. Tapos dahil sa madumi na siya, kaya nagkakaganon, maririnig yung tunog niya. So ayan, pinunasan na ni kuya para yung ibabaw niya para matuyo-tuyo talaga. Tapos kinabit niya na niyan yung mga tornilyo guys. Tapos ikakabit niya na ulit yan dun sa kanyang katawan. Tapos ibinalik niya din niya ulit yung sa may switch. Kala ko nga ayusin ni kuya yung swing niya eh. Hindi man niya naayos. Yun dito guys, window type, yung pagpapalinis is 450 lang. Yung bawang marami kayo ipapalinis sa isang bahay, pwede ka pang tumawad sa kanila. Pag sa split type naman, 1, 2. Pero pwede ring tumawad hanggang 1,000 daw. Di ba sabi niya San Fernando? Ba't kaya dito pwede tumawag? Wala nga. Ano lang na yan. Sige na, sabi ko, tinawagan ko, ay, wala pala siyang load. Sabi ko, bakit niya? Ano na ang nangyari? Tinulan mo siya ng pera, ikaw kami. Yung gastos niya. Ayan, nilinis na rin ni kuya yung sa front niya. Actually guys, yan lagi kong nililinis yan eh. Weekly kong nililinis yan, naglalaba. Ayan guys, kinagibit na ni kuya. Ang lakas niya kahit mag-isa lang siya. Ayan guys, thank you for watching. Gumana naman yan guys, okay naman yung kanyang paglinis.